Noong Sabado, ilang araw matapos si takeover ng administrasyon ni US President Donald Trump ang puwersa ng kapulisan sa kabisera ng bansa. Nagmarcha sa Washington, D.C. ang mga mamamayang laban naman dito. Tinawag na mga itong pasismo ang aksyon ng Pangulo ukol sa pagkontrol sa pulisya. Gayon din ang pagposte ng daan-daang National Guards. Narito po ang balita mula kay Net25 correspondent Anjay de Guzman. Libo-libo mga demonstrador ang nagmarsa mula sa downtown DC hanggang sa White House. Hawak ang isang higanting banner na nagsasabing Trump must go now. Gayon din ang mga karatulang may nakasulat na hands off DC. Kamakailan muling ginulat ni Pangulong Donald Trump ang bansa nang mag-deploy ito ng daan-daang National Guard troops dito sa Washington. Ito ay upang pansamantalang pangunahan ang Police Department ng lungsod upang labanan ang anyay crime at homelessness emergency sa kabisera. Para sa mga demonstrador, labag sa batas ang nangyaring ito. I want America to understand that what's going on here is unconstitutional, illegal, immoral, wrong. We've got an illegal martial law going on in D.C. when there's no problems here that aren't normal crime that exists in America. We have an illegal and immoral going after immigrants for no reason. Tuligsa ng mga ito na tila ginagaya ng administrasyon ang takbo ng gobyerno sa Russia. Dagdag nila, hindi krimen ang mawala ng tirahan o ang pagiging homeless. He's not only a fascist, but we have a man here who has just been given praise by Putin. You can put those dots together. You can see what he's doing. Look what they're trying to do to the homeless right here in D.C. It's nothing different. It's nothing different than what the Russians did back in the day when they had that cosmetic design that they wanted to do, where the first thing they did was get rid of what they considered was the undesirables, or the people who they thought nobody cared about. So now he's trying to make the homeless look like criminals. It is not a crime to be homeless, but it is a crime for a government to criminalize homeless for being homeless. That's the crime. Noong Sabado, sinabi ng isang opisyal ng White House na daragdagan pa ang idideploy na National Guard troops dito sa Washington. Ito anya ay upang protektahan ang federal assets sa lungsod. Lumikha ng ligtas na kapaligiran upang matupad ng kapulisan ang kanilang gampanin at magbigay ng pisikal na presensya laban sa krimen. Sa kabila nito, batay sa US Justice Department data, noong 2024 nasa pinakamababa ang antas ng mararahas na krimen sa Washington sa nakaraang 3 dekada. Ang Washington ay isang self-governing federal district sa ilalim ng US Congress. Kaugnay ng aksyong ito ng Trump administration, sinasabing ang DC Police Takeover ang gagamiting template para sa iba pang mga lungsod na karamihan ay Democratic rule tulad ng New York, Chicago, Baltimore at Oakland. Anjay de Guzman, Washington DC para sa Mata ng Agala International, trusted, connected, on point.